Pilipinas, wala po sa ka-ekonomiya ng daigdig. Ulitin kong muli, nag-umpisa ang simbahan sa 12. Ang isa ay ipinagbili siya. Ang isa itinatwa siya ng 3 ulit. Ang isa pinagdudahan siya. At ang isa naman, hindi niya alam ang daan kung saan pupunta ang Panginoon. Pero hindi sila pinagalitan ng Panginoon. Sila inibig pa rin ng Panginoon. Kaya kung matutularan natin ang pag-ibig ng Panginoon, buong pamilya mo at kamag-anak ay mahihikayat mo. Ay ba naniniwala na kaya mong madala ang buong mong sambahayan? Kung ang aming buong sambahayan ay nahikayat ng kapangyarihan ng Diyos, kung ano ang inyong pastor, gayon din ang inyong pamilya. Pero gawin mo yung iyong dapat na gagawin. Huwag mo sasabing mahirap silang dalhin. Hindi ikaw magdadala. Ang Panginoon. Alam mo, banal na Espiritu lang ang siyang pasimuno kung paano tayo magiging matibay at matatag. At banal na Espiritu rin ang maglalagay sa ating isipan kung ano ang iniisip ng Ama at ng Anak. At ang banal na Espiritu din ang magbibigay ng tapang at tibay para tayo ay makapagpatuloy sa hanay ng mga kampyon at mananagumpay. Tandaan mo, ang mahina sa atin ang siyang kalakasan ng lahat ng malalakas. Amen po ba? Ang lakas ng isang kwintas ay nasa pinakamahinang butil, chain. Kaya lahat ay mahalaga. Kaya ang lakas ng katawan ng Panginoong Jesucristo ay nasa pinakamahinang bahagi nito. At walang kapintasan ng mahinang bahagi sapagkat ito ang nagbubuo ng isang katawan. Kaya nais kong iyong maintindihan, you are not insignificant. You are somebody special because of the power of the Holy Spirit. Kaya tanggalin mo ang iyong pagtingin sa iyong sariling maliit dahil napakalaki ng pagtingin sa iyo ng Diyos. Kaya bang gawin ng Diyos na may mga taong nakaupo dito sa mga bakanting upuan? So umikot kayo at sabihin mo, kayang-kaya mo, O Diyos, na punuin ito ng mga kaluluwa. Sige po, at tayo gagawa ng isang panalangin. Sige po, go around. Halika kayo, go around. Hindi tayo papayag na walang tao ang upuan. Because you are each one is precious in His sight. He delights in you. And He will bring people to you. Amen. This is Holy Scripture. You are precious in His sight. He delights in you. And He will bring people into you. Hallelujah. There will be followers. Amen. At sila ay magugulat sapagkat pagka iyo ay sinundan, sila ay makakatagpo ay ang Panginoon. Kaya kailangan mag-aral kang ang paghanga sa Diyos ay walang katulad. Amen? Hallelujah. Kailangan po itong dami nating ito, napakalaki nito. Amen? Sa Japan, less than 1% ang Kristiyano. Sa China, marami na ang Kristiyano dahil nagmula ito sa iilan. Kaya dito sa BND Revival Church, mag-alab tayong lahat sa pananalangin because revival will always happen. Yung ating inaawit at bibisita ang Diyos, inaasahan kong bibisita ang Diyos. That is revival. Pero kailangan ikay mag-alab sa panalangin.
If you desire the visitation of God each time that we gather, yun ay bunga ng panalangin mo. Amen? Ikaw ang mananalangin lagi because you have a powerful influence through prayer. Amen? So mag-alab ka, wag yung tayo-tayo lang. Sabihin mo, hindi naman ako nagsasawa sa mukha mo, pero gusto ko ang bagong mukha. Amen? Hallelujah. Gusto kong magdagdag ang Diyos dito ng mga bagong mukha. Amen? So, ating unawain, sa dami doon sa ibang simbahan, halos 30 minutes na lang ang preaching. At uwian na dahil kailangan kanilang gawin ang at least mga 10 service maghapon. Salamat at tayo ay dadalawang service pa. Pero laging tandaan mo, pag kayo nagkaroon na ng negosyong service bus, service van, darami ang kaluluwa dito. Amen? Ngayon, sasabihin ng iba, dagdag sa traffic. Hindi bale, basta nagdadala ng kaluluwa yung iyong sasakyan. Kaya napakaganda po na laging ang titingnan mo ay ang maganda. Huwag po ang pangit. Sapagkat pag nakita mo ang kagandahan sa pangit, wala ka nang makikitang pangit sapagkat lahat ay ipagdiriwang mo sa Diyos. Hallelujah. Panginoon, likhain mo sa bawat isa ang pusong katulad ng iyong puso. At ang bawat isa sa amin, tawagin mo na itong mga nasa BND Revival Church, bawat lalaki at babae dito, bata at matanda, ang puso ay katulad ng aking puso. Napakaganda pong parangal na buhat sa Diyos yun. At ang katotohanan, tayo laging laman ng isipan ng Diyos. At ang isip ng Diyos ay napakaganda at ang ating pangalan at mukha ay kanyang iniukit sa kanyang dalawang palad. Kaya kailanman ay hindi tayo mabibigo sapagkat laman tayo ng isip at nasa kanyang palad tayo. Kaya napakaganda po na iyong mapagtanto, you are precious in His sight. Father God, dalhin mo nga po kami dito sa word na AWE. Ipakita mo ang spiritual na lalim nitong isang maiksing 3 letrang salita. Na kami ay matulala sa mga masasaksihan naming kagilagilalas na iyong gawa, na iyong ipamamalas dito sa lugar na ito. At ito ay aming masidhing hangarin sa panalangin na marating namin ito, that we are standing in awe of you. Makakalimutan namin ang aming nakaraan. Makakalimutan namin ang mga kabiguan at ang makikita namin lagi ay ang mga bagong himalang iyong ginagawa. Bakit po kaya ang ating television ministry na napakaraming oras sa 6 na television station ay nagpapatuloy? Because the few people behind it nararanasan itong awe of the presence of God. Hello? Ang isa pong television outfit na may TV production, marami po yan tauhan. Pero himala ng mga himala. Ba naniniwala ng isang tao ay magagawa ang 10 taong gawain na hindi napapagod? Hallelujah. At kaya ako hindi napapagod because I always experience this. The awesome presence of God daily. You are awesome in this place, mighty God. Hindi po napapagod yung nasa ganitong karanasan. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Basta pag ako po'y nakadating na sa bahay, ang hawak na uli ay Bible study. Personal na nag-aaral na muli ako ng Biblia. Dahil kailangan matutunan ko ang Biblia araw-araw. Kaya ang salita ng Diyos ay iyong kasabikan.
Dahil kung ang ituturo mo ay hindi mo nararanasan, huwag ka nang magturo. Ang ituturo ay dapat yung nararanasan mo. Because it works for you, it will work for others. Aking Ama, makapangyarihan ang iyong lukob ng iyong presensya sa bawat anak mo. Panginoong Jesus, ikaw ay perming nananatili sa aming espiritu. Banal na Espiritu, ikaw ay laging nasa aming kaluluwa. Ang gagawin lamang namin ay makipag-usap ng palagian at tuloy-tuloy. Kaya huwag mong alisin sa amin on how to start a conversation with you. Because you are awesome. At kapag ikaw ang aming tinatangkilik, makakalimutan namin ang aming kailangan at makikita namin, iaalay namin ay ang kailangan mo. When we bless your name, then you will bless our need. Kaya tulungan mo kaming mabuhay sa katotohanan upang maiwasan namin ang pagkapagod at ang pagkapagod ay nakahahawa at marami ring mapapagod na hindi pa nagsisimula. Kaya Panginoon, patibayin mo kaming lahat, patatagin. Hindi sa lakas namin, kundi sa lakas mo. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. At isang patutuo, naalaala ko nung ako'y nag-uumpisa noong 1979. Kasi simula ko pa lang, nangangaral na ako sa grandstand ng National High School ng Quezon Provincial. Wala pa akong alam sa Biblia, pero ako'y nangangaral na. Sumisigaw na ako, hindi ko alam kung ano ang aking isinigaw. Nagpalakpakan ng mga tao. Siguro tama yung aking isinigaw. And since then on, hanggang ngayon, hindi ko po tinitigilan ang paglilingkod sa Diyos. Wala pong retirement ang paglilingkod sa Diyos. Lagi lang refirement every single day. Pag-aapuyin mo ang iyong buhay na relasyon sa Diyos at mawawala ang mga sakit at kirot sa kasukasuan. Be always refired. Laging ikaw ay nag-aapoy sa iyong buhay na relasyon sa Diyos. So pagpalain kayo ng Diyos at kayong gamit ng Diyos na makahikayat ng 1,000 tao. Sapagkat makikita nitong 1,000 ang tao sa iyo ang Panginoong Hesukristo. Believe it and you shall obtain it. In Jesus Christ's name. God bless you all. With the Holy Spirit. So, araw-araw hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, kung sa ating buhay natin mararanasan ang pagbabalik ng Panginoon, tayo ay selyado, tayo ay may tatak ng pagmamay-ari ng Diyos. At buong impyerno ay kita yung nagliliwanag na tatak na inilagay ng Diyos sa iyong noo. That seal is in your forehead. Kaya nga, ito ay gagayahin ng Diablo sa huling panahon at tatatakan niya ang mga tao bilang palatandaan na si Satanas ang kanilang Diyos. Pero tayo, ang tatak ng Banal na Espiritu, ang nagsisiwalat na tayo ay anak ng Diyos. Manalangin tayo, aming Ama, dakil at napakabuti, katotohanan lamang ang nagpapabanal sa amin. Kaya kami ihiwalay mo sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupang ito sa pamamagitan ng iyong salita, dahil ito ang katotohanan. Parangal at papuri sa banal at dakila mong pangalan, kami sa iyo at para sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Yan, napakaganda po at ang titulo ng mensahe, Love and Belief Made Us. Ang pag-ibig at pananampalataya ang siyang gamit sa paglikha sa atin. So again, inibig tayo ng Diyos at tayo ay pinaniwalaan ng Diyos dahil linikha niya tayo para sa kanyang sarili. Kaya sa John 1:12, at dito makikita natin kung paano tayo naging anak ng Diyos. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So pansinin po natin, receiving Him
and believing in His name. At ito po ang tanging paraan para ang isang tao ay maging anak ng Diyos. At marami ang siya'y tinanggap, sa kanilang tinanggap siya, ibinigay ang kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, tayo'y anak ng Diyos. Maging sila na sumampalataya sa kanyang pangalan. So dalawang paraan, receive Him, and then second way is to believe on His name. So we receive and we believe. So that is tremendous. Dahil tinanggap natin siya at tayo ay sumampalataya sa Kanya at ito ay napaka-tinding katotohanan. Kaya ating unawain. Una, God love you so much. Kaya wag mong iisipin kahit kailan na kalaban mo ang Diyos. Never. Hindi gagawin ng Diyos na tayo ay, na siya maging kalaban natin. Never. Dahil hindi niya pwedeng talikdan yung kanyang kalikasan ng pagka-Diyos. Sa John 3:16, mga simpleng talata po na nandun po ang kapangyarihan. For God so loved the world. So kailan tayo inibig ng Diyos? Nung tayo mabait na? No. Nung tayo ay makasalanan pa. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. And what is that everlasting life? That everlasting life is that you continue on believing Jesus no matter what. Sa John 17:3, paulit-ulit po pinapaalala ko sa inyo, this is eternal life. Hindi na po kailangan pa ang malalim na teolohiya. John 17:3. Ano ang sabi doon? At ang sabi po doon sa 17:3 ng John, for this is eternal life. And this is life eternal, that they might know Thee, the only true God, and Jesus Christ, whom Thou hast sent. Kaya kung titingnan po natin sa 3:16, you will have everlasting life. That is for while we are on earth. But this eternal life is even until this body died. After death, then tuloy-tuloy po ang eternal life. Because eternal means no beginning, no ending. So in this life eternal, and this life has no beginning, no ending, and what is this eternal life that has no beginning and ending? To always know Him as the only true God. Kailangang kilalanin mo at paniwalaang pagtiwalaan na siya lamang ang totoong Diyos, siya lamang ang dakilang manggagamot, siya lamang ang greatest provider, wala nang iba. And He is the only source of everything we need. That they might know Thee, the only true God, and Jesus Christ, whom Thou hast sent. So siya lamang po ang ating pagkukunan ng lahat ng ating tustos, lahat ng ating probisyon, lahat ng ating supply. At ito po'y tuloy-tuloy at hindi ito magbabago. Dahil ang Diyos pag umibig ay tuloy-tuloy ang kanyang pag-ibig at hindi siya tumitingin at hindi siya nakatingin sa kung ano ang katayuan ng tao. Siya ay nakatingin sa kanyang pag-ibig sa lahat ng uri ng tao. Kaya nga, ang hamon ko sa bawat isa sa buong daigdig, rise up in holy determination to oppose Satan and bring about God's harvest. Ulitin kong muli, manindigan ka na merong banal at kakaibang pagpapatuloy na iyong hadlangan si Satanas upang madala natin ang pag-aani ng Diyos sa ibabaw ng lupa. There is a harvest. Sabi ng Panginoon, look at the field. It is ripe for harvest. Pray to the owner of the harvest that He will send people who will harvest. So what will be our prayer intercession? That God will bring us to the harvest. That God will touch people to enter into the harvest. And what is that harvest? Souls.
110 million Filipinos. At iilan, 5% lamang ang tunay na anak ng Diyos out of the 110 million. Why? Because for failure to intercede, that God will send laborer to His harvest. This 110 million is the harvest that God has prepared for us to reap. Amen po ba? Kaya nga, sa iba't ibang paraan, kailangan tayo kumilos. Kung negosyante ka, magnegosyo ka para ang mga customer ay maligtas. Maraming uri ng pamamaraan para makapagligtas ng kaluluwa. At ang pinakasimula, you must intercede. Kaya kailangan maintindihan natin ang 4 na pamamaraan. Tayo mga anak ng Diyos, silyado tayo ng banal na Espiritu, kaya wala tayong talo. At hindi ka dapat magpabaya. Kailangan ikaw ay mag-alab, number 1, sa prevailing prayer. Number 2, binding Satan every day. And then prayer warfare. And then fourthly, you must use the command of faith. If you discern, kung mapuna mo na bumabagal ang iyong pananlalapit, tapat ka naman sa pag-iikapo at pagkakalaob, I am certain that there are demon spirit that is blocking the flow of the fulfillment of the Word of God. Because when you give, it will return to you. If your giving is not returning to you, you have to bind those demon spirit loose to obstruct the flow of your financial blessing. Naniniwala ka ba na totoo ang salita ng Diyos that when you give, it shall be given back to you? Amen po ba? So ating unawain na kapag hindi bumabalik yung binibigay sa iyo, use the command of faith. O baka marami kasi hindi alam ang katotohanan at takot kay Satanas. Huwag kang matatakot kay Satanas sapagkat siya talunan. Hindi hahamunin ng sino mang mga kampyon ang talunan. Ang hahamunin niya ay kapwa kampyon. Hello? And nais kong iyong maintindihan, what is prayer warfare and what is prevailing prayer? Kaya nga, kapag ikaw po ay nag-alab sa buhay ng panalangin, kaya nga po, nung mga nakaraang mga panahon, mag-isa po akong nagtuturo ng Life in the Spirit Seminar sa malalaking kumpanya. 8 topics po yun. Pero yun ay naiisagawa ko at ang dami ng naliligtas, katulad ng isang electronic company dito sa may FTI, NH Electronic nung araw. At yung kanilang kanilang mga officer at yung kanilang ilang mga nasa supervisory level ay idinaan sa Life in the Spirit Seminar at ako ang namahala at nangasiwa. Kaya nga, nung mga panahon yun, napakadaming naliligtas at maraming kaluluwa ang nakikilala ang Panginoong Hesukristo. Kaya kailangan gawin natin ito sa ating panahon at kayo naman. Ang kikilos at ang simula ng inyong pagkilos is prayer warfare. What is prayer warfare? Ang Greg Durante Ministries ay nangangailangan ng pinansyal na suporta sa mga partners na katulad po ninyo upang maihatid at mas mapalawak ang makapakinig ng mabuting balita. Kaya sa inyong kaloob na 1,000 pesos, bilang pasasalamat, kayo po ay aming padadalhan ng Prosperity Purse. Kaya ang inyo pong ambag ay malaki ang magagawa sapagkat bawat isang kaluluwa na makakarinig ng mabuting balita ay mapapagpala, makakalaya at makakaranas ng biyaya ng ating Panginoon. Muli, maraming salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Prayer warfare is that when you ask God, you believe that you receive it. The only answer of God that will attract no as an answer if it is not the will of God. Do not ask anything that is against the will of God. Huwag kang hihingi ng anumang bagay na salungat sa kalooban ng Diyos. Hindi siya tutugon.
Kailangan kalooban ng Diyos ang ating hihingin. At laging tandaan natin ang kalooban ng Diyos ay patungo lagi sa kanyang kaluwalhatian at karangalan. Kaya marami pong napapagod na manggagawa ng Diyos dahil para silang manok na pinutulan ng liig. Alam niyo yung kasabihan, pag pinutulan daw ng liig ang manok ay naglililipad at kung saan pumupunta. Nakalulungkot at masakit, pero po without training in prevailing prayer and binding Satan and prayer warfare, you cannot go far. Hindi ka po pag ikaw ay nasa pag-awit, laging tandaan mo, ikaw ay guguluhin ng kaaway. Hindi po basta umaawit yan, because when you sing, you are declaring war. Amen? When you give your tithes, you are declaring war. So our obedience will always attract demons to do a war against us. At titiyakin niya na hindi tayo magpapatuloy. Pero titiyakin ko, siya ang tatakbo. Hello? Kaya titiyakin ko na siya ang tatakbo at siya ang mananawa sa paghadlang. Why? Because of prevailing prayer, because of prayer warfare. Prevailing prayer means that you will not stop. Kung alam mong kalooban ng Diyos, hindi ka titigil at iyong tatangkilikin na ibinigay na sa iyo ng Diyos yung iyong hiningi dahil kalooban ito ng Diyos. So, kapag ikaw ay naniwala na ang buong pamilya mo ay maglilingkod sa Diyos, prevailing warfare is that you continue on believing that they are all serving the Lord. And spiritual warfare is that you will destroy all the negative intrusion in our mind caused by devils and demons. Sasabihin, hindi mangyayari yan. Tingnan mo nga, iyong anak, tingnan mo nga, iyong, kung hindi sila maliligtas. And that is the beginning of war. Hello? So learn how to do prayer warfare. At ilang mga lingkod ng Diyos, ang sabi ng isang lingkod ng Diyos, siya'y pagod na pagod. Ang dami ng kanyang ministeryo kung saan-saan siya pumupunta. Utos naman ng Diyos, kaya nakakarating siya doon sa kanyang pupuntahan. Hanggang isang araw ay matutunan niya, without learning prayer warfare, he cannot go far. Mapapagod. Sasakit ang ulo, sasakit ang tiyan. Pero laging tandaan mo, if you know how to do warfare, hindi ka mahahawakan ng masama. Aliwanag ang Biblia sa awit ni Moses sa Psalms 91, He who dwells in the secret place. Hindi na natin titingnan. Siyang naninirahan sa lihim na lugar ng Diyos. Ano yon? Prayer closet. Saan ka ba sa iyong bahay na nanalangin? Lagi kang magbigay ng oras sa pakikipag-usap sa Diyos na walang hihingin kundi iyong pagpapalain ng Diyos. Kadalasan tayo lumalapit sa Diyos dahil tayo may problema. Huwag muna yung problema mo ang ilapit sa Diyos. Ang ilapit mo ay pagpalain mo ang Diyos ng papuri at pasalamat. Huwag kang titigil hanggat hindi mo nararamdaman ang kapayapaan. Purihin mo ng purihin, parangalan mo ng parangalan ng Diyos, palain mo ng pagpalain ang Diyos ng pagpapasalamat. At mararanasan mo ang kaluwagan at mararanasan mo ang kapanatagan. Kaya napakahalaga po na kailangang iutos mo ang salita ng Diyos, the command of faith. Declare that what you have prayed, you receive the moment you prayed for it. Kaya napakaganda po that through prayer, we can be united. Kahit magkakahiwalay tayo ng tinitirhan, through prayer, tayo po ay magiging isa. Amen. So, through prayer, madidiligan natin ng ating panalangin yung mga sumusubaybay sa ating palatuntunan. So, ito, bagamat hindi tayo kasindami nung napupuno ang Quirino Grandstand, hindi tayo kasindami nung napupuno ang mga Coliseum, subalit pag ito ay nailagay na
sa telebisyon, kapag ang audio message ay nailagay na sa radio station, milyon-milyon ang naaabot. Amen po ba? Kaya nga ako ay hindi napapagod sapagkat ako'y nakatingin sa hindi ko nakikita dahil ang pananalig ay paniniwala sa hindi nakikita. Kaya ako'y naniniwala na laksang mga kaluluwa ang naliligtas sa tuwing papailan lang tayo sa himpapawid o ang mensahe ng Panginoon. Kaya alisin mo ang pagkapagod dahil maaaring sabihin mo parang walang nangyayari. May nangyayari, kaya tayo ay tuloy-tuloy. At malaki yung pangyayaring pinangyayari ng Diyos. All we need to do is to believe. What is faith? Faith is believing. Faith is the substance of things hoped for. Ang pananalig ay sustansya o yung mismong laman ng iyong inaasahan. Meron ka bang inaasahan? At yung iyong inaasahan, dun manggagaling ang iyong layunin sa pagkabuhay. Mawawala ang mga sakit sa ating katawan kapag ikaw ay may layunin. Ang layunin natin hindi lamang makasweldo, ang layunin natin hindi lamang magkapera, ang layunin natin, ang Diyos ay makagawa ng pagliligtas sa pamamagitan natin. Amen, hallelujah. So ngayon, through prayer, we can water the harvest. Itong 110 million ay didiligan natin ang ating panalangin that everyone will come to know the glory of the Lord. And the whole Philippines will be covered by the knowledge of the glory of the Lord, because it is only righteousness that will exalt the Philippines. It's not our leaders. It's not any person, but it is the righteousness of God that will exalt the Philippines. So once the righteousness of God is in effect, kailan mangyayari yung righteousness of God? To cover the entire 7,641 islands. Sa Romans 1:16. Ito po yung paglukob ng kaluwalhatian ng Diyos. For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Verse 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, that just shall live by faith. How shall people receive righteousness? Through the preaching of the gospel. Hello? Kaya nga po, ating unawain, iba ang pagkatawag natin, na ang mabuting balita ay ipangaral natin sa himpapawid. At laging tandaan po natin, ang sinumang maliligtas through the message, they will receive the righteousness of God. And who is the righteousness of God? Jesus. When they receive Jesus, when we receive Jesus, we receive the righteousness of God. Sa Romans 10 verse 14, kaya napakahalaga po na ating laging pagtiwalaan na may nangyayari sa tuwing tayo magtitipon. How then shall they call on Him whom they have not believed? And how shall they believe in Him whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? So pansinin po natin, paano silang tatawag sa Kanya na hindi naman nila sinampalatayanan? Isang talata, pero nabubuo sa ilang katanungan. Ikalawang katanungan. At paano sila sasampalataya sa Kanya siyang di nila narinig? Pangatlong katanungan. At paano nila maririnig siya upang sampalatayanan kung walang mangangaral? Yan sabi ng Diyos kay Isaiah, oh, how beautiful on the mountain are the feet of them who brings good news. Kaya mawawala ang alipunga sa iyong paa kapag ikaw ay nagdadala ng mabuting balita. Mawawala ang rayuma sa iyong mga binti kapag ikaw ay nagdadala ng mabuting balita dahil ito ay ikinararangal ng Diyos. Amen. The Great Commission is to bring the gospel of Jesus Christ. This gospel of the kingdom shall be preached, and then the end shall come.
Kapatid, kaya nababala mo pagbabalik ng Panginoon dahil ikay paupo-upo lang. Sabihin mo sa iyong katabi, paupo-upo ka lang kasi. Di ka gumaya sa akin. So, dito makikita natin na dual effect yun. Na kahit na sasabihin mo, paupo-upo ka lang, gumaya ka sa akin. So, dito makikita natin sa anong paraan ka magdadala ng mabuting balita. First, through prayer. I-intercede mo ang mga kamag-anak mo. I-intercede mo ang iyong mga kakilala. So through prayer, the gospel will be brought to them. Kaya mag-intercede ka, isulat mo ang lahat ng kakilala mo, sapagkat sa ngayon sa statistic, ang isang tao ay may kakilalang 150 na tao. So kung maaalala mo yung mga pangalang yun, intercede for that name. Manalangin ka hanggang marinig mo isang araw na sila ay na-born again na. Maraming paraan para ang ebanghelyo ay makarating sa buhay ng bawat tao. Kaya nga, kung titingnan po natin sa verse 15, ano po ang sabi? And how shall they preach? So may tanong uli. At paano mangangaral ang mangangaral kung hindi sila isinugo? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. What is the gospel to be preached? What will be the content of that gospel to be preached? Tinagurian ito, gospel of peace and glad tidings. Wow! So pansinin po natin, glad tidings, pag narinig ng tao na bigong-bigo at handa ng magpakariwara, pag narinig nila na may pag-asa pala sa gitna ng kabiguan, so anong mangyayari? Yun ay magiging nakatutuwang mabuting balita, glad tidings. At sila ay magkakaroon ng kapayapaan sa puso at sila ay magkakaroon ng muling pag-asa at tiwala sa Diyos na kanilang nakalimutan sa dami ng suliranin. Verse 16. But they have not all obeyed the gospel, for Isaiah said, Lord, who hath believed our report? So, ating pansinin, kung ako po'y mananawa at titingnan ko ang statistic, may nakikinig kaya sa akin minsan, may isang American preacher, 1989, linapitan ako at ang sabi niya, Pastor, what is the rating of the radio station? Do you have many listeners? Sabi ko, I don't know because I don't have the statistics. Pero sa loob-loobin ko, ayoko lang siyang mapahiya. Hindi ka tatagal sa broadcast kapag tumingin ka ay sa bilang ng makikinig. Ang DCIS po nung makita ko, dahil 1 year na, wala man lang sulat na sumusulat sa akin at minsan ay after 1 year ay nakatanggap ako ng sulat sa radio broadcast po. Pero nung makita ko ang kasaysayan ng DCIS, after 29 years, saka sila nakatanggap ng isang sulat. Dahil ang broadcast po ay naniniwala kang may nakikinig. Hindi po through advertisement, through billboard, bagamat tinangka ko na mag-billboard. Ang Diyos po ang nagdadala ng makikinig. At ang Diyos din ang nagbibigay ng kakayahang maniwala sa mapapakinggan. Kaya sabi rito, but they have not all obeyed the gospel. For Isaiah saith, Lord, who hath believed our report? Aba, hindi tayo tatagal sa katulad ni Noah. 120 years nangaral, ang naligtas lang pamilya niya. Kapatid, basta ipagsabi mo sa Jesus lamang ang kailangan ng tao. Kung hindi sila maniwala, go to another person. Sa Jesus lamang ang kailangan nila. At laging sabihin mo, iniibig ka ng Panginoong Jesus. Lalaitin ka, pero that will be good for you. Dahil nasunod mo ang pinagagawa ng Diyos. Sabihin mo lang naman, si Mother Teresa, ang kanya lamang sinasabi, Jesus loves you. Namamatay yung mga Bombay sa tabi ng kalye na maligaya. Because they receive the gospel of peace, the gospel of glad tidings. Ito po'y nakakikiliti pag narinig ng isang taong lugmok sa kabiguan. Jesus loves you. Jesus died for you. Jesus wants you to be blessed. So, pansinin po natin, hindi mo po mabibilang
ang maliligtas ng iyong mga patutuo. And then sabi sa verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So napakahalaga po na ang pananalig ay dumating sa buhay ng isang tao, at ito'y darating hindi sa pag-aaral, ito'y darating hindi sa pag-aayuno, ito'y darating hindi sa panalangin, ito'y darating sa pamamagitan ng pakikinig. So whenever I preach, whenever the CD of this, the messages na ginagawa sa pulpitong ito, ito'y iplinay on air. Laging tandaan mo po, faith is being created all over the airwaves. Nalilikha po ang pananalig sa buong hangin. At ang tao'y linikha ng Diyos na may kakayahan to receive and to reject. Ang tao po ay katulad ng radio set na merong receiving capacity. So we have that ability to hear and ability to see pictures based on what we are hearing. Kapag sinabi kong ikaw ay napakaganda ng kinabukasan at ikay nakita ko na nakatayo sa isang napakagandang mansyon, ano ang nalilikha sa iyong isipan? Ang sarili mo na nakatayo dun sa magandang sinabi ko sa iyo. So that is preaching. Preaching is drawing and painting a picture of what you will be in the future. Kaya pag sinabi kong ikaw ay uunlad, ikay mananagana at ikaw ang magiging napakalusog na tao sa ibabaw ng iyong subdivision. Mangangamatay sila pero ikay buhay pa rin. Why? Because you receive. You activated your faith and grace followed. When you activate your faith, grace work. And grace means favor after favor after favor after favor after favor. That is grace. At wala kang gagawin kundi manalig, maniwala, magtiwala at umasa. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So ngayon ating unawain. Desire today. So, ang unang hamon ko sa inyo, rise up in holy determination to oppose Satan and bring about God's harvest. So, manindigan ka, tumayo ka na gapusin ang lahat ng kaguluhang ginagawa ng diablo sa iyong paligid. Gapusin ang mga demonyong espiritu na humahawak sa iyong salapi dahil ang iyong ikapo ay nagbukas ng langit. Ang iyong mga kaloob ay nagbukas ng bukal ng kalupaan. At ikaw ay hindi pwedeng hindi mapagpala. Kaya kailangan igapos mo ang lahat ng humahawak ng mga pagpapala mo dahil totoo ang salita ng Diyos. Kailangan igapos mo yung nanggugulo sa iyong pera. Sabihin mo sa iyong katabi, igapos mo yung nanggugulo sa iyong salapi. Amen? Sa pangalan ni Jesus lagi, huwag sa pangalan mo. So ngayon, prayer in the Spirit on all occasion. With all kinds of prayers and requests. Kailangan iyo pong gamitin yung speaking in tongues. Fervent speaking in tongues. Fervent praying in the Spirit. Tayo lang ang naniniwala dito na merong speaking in tongues. Gamitin mo yan kahit na hindi sila naniniwala, basta ikaw ay tumupad sa iyong natanggap na gift of speaking in tongues, then you can pray in tongues. And be sure that you will prevail. Amen? Your enemies will stop, but you shall continue on, victorious and gloriously obtaining all what you have asked for. So prevail, insist, and require that your prayer will be answered. So, hindi ka po titigil. Siguro hindi ibig ng Diyos na ako'y pagpalain. Gusto ng Diyos, kaya ikaw ay kanyang hinamong manalangin. Gusto ng Diyos na gawin yung kahilingang inilagay niya sa iyong puso. So, prevail by insisting and requiring that your prayer will be answered and that you will receive it. You will handle it. Kailang bagay ang dapat nating maintindihan? Number one, do not doubt. The Father love you because you love Jesus. Tanong, do you love Jesus? Sa John 16:27,
Paulit-ulit na binabasa ko ito, pero kagabi lamang ito nagliwanag. Anong isang araw, kagabi lalong nagliwanag. For the Father Himself loveth you because you have loved me. Wow! Sapagkat mismo ang Ama ay iniibig kayo. At bakit tayo iniibig ng Ama? Dahil iniibig natin ang Panginoong Jesus. So, hindi natin makukuha ang pag-ibig ng Ama kung hindi natin iniibig si Jesus. Kaya ang tanong ni Jesus kay Pedro, Simon Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Ikalawang tanong, Simon Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Linakasan, baka hindi narinig yung unang sagot niya. At nung ikatlo, Simon Peter, do you love me? Lord, you know my heart. You know that I love you. Because when we say that you love someone, hindi po yun basta salita, may kasama po yung gawa. This is true love. That I offered my life for all men. True love is laying down one's life for the sake of the other. Yan ayos kong iyong maintindihan. Iniibig ka ng todo ng Ama dahil tuloy-tuloy ang pag-ibig mo kay Jesus. Remember this, the Father gave Jesus to each one of us. And Jesus, when we received Him, gave us the Holy Spirit. And when the Holy Spirit is in residence in us, then the Holy Spirit brought love. Kaya makikita po natin yung pagkakaisa ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu tungkol sa katotohanan ng iniibig ka. Sa Romans 5:5, ang Banal na Espiritu ang nagdala ng pag-ibig. Kaya ako ay walang pagod. And hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. You can listen to our radio program on DWAD 1098 AM band Monday to Friday, 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Tuesday, alas 7 ng gabi, Saturday, alas 10 ng gabi, at Sunday, alas 7 ng umaga. Tayo po'y nasa Edge Radio ng Signal TV sa Channel 212 mula Lunes hanggang Linggo, alas 5:30 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Para po sa Facebook live streaming broadcast ni Brother Greg, maaari nyo pong i-search o hanapin ang Greg Durante Ministries fan page. Maaari nyo po kaming bisitahin para sa mga karagdagang impormasyon at preachings sa www.gregdurante.com. So the love of God is shed abroad in our hearts. So pansinin po natin, ano po ang ibig sabihin ng abroad? Yun po ay nasa ibang lugar. So yung pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating puso na galing sa langit. At sino ang nagbuhos ng pag-ibig na yon na galing sa langit? The Holy Ghost. At bakit nasa atin ang pag-ibig ng buong langit? Dahil sa banal na Espiritu na ibinigay sa atin. Kaya nga, kung ikaw ay umiibig, hindi ka nawawalan ng pag-asa. Sa iyong edad na yan, ikaw ay makatutupad pa rin doon sa iyong pangarap. Hello? So because when the Holy Spirit is in charge of our life, each life that is led and guided by the Holy Spirit, that one person's life will always obtain the success that he is aspiring for. It is the Holy Ghost that will testify into our spirit that you have what you have asked for. So, yung pag-asa hindi mawawala. Dahil pag nawala ang pag-asa, ay ito'y nakatutuyo ng utak sa buto. Hope deferred, sabi ni Solomon, hope deferred drieth the bones.
Huwag na huwag mong aalisin ang pag-asa sa Diyos. Pag may nananakit sa iyo, anumang bahagi ng katawan, sabihin mo that you are healed. You were healed. I am healed because I was healed 2,000 years ago. Kaya nga po, iilan ang nakakaranas nitong mga himalang ito. Remember this, prevailing His prayer is to believe always what the Word of God says. Ang isa pong matagumpay sa panalangin, pinaniniwalaan lagi niya ang salita ng Diyos kahit ano ang mangyari sa paligid. Hindi siya nakatingin sa paligid, siya nakatingin sa salita ng Diyos. Dahil ang Diyos hindi tatalikod, ang Diyos hindi babali sa kanyang pangako. Kanyang isa sa katuparan yung kanyang pangako. Kaya nga po, the Father loves you and gave Jesus to us. Jesus gave the Holy Spirit and also grace. And the Holy Spirit brought love to us. Jesus is the love of the Father, and we are the love of Jesus. Tayo po ang laman ng puso at isipan ng Panginoong Hesukristo araw at gabi. At kapag ikaw ay nakipag-ibigan sa Kanya, He will always do the fighting for you. Siya po ang makikipagbakbakan sa iyong labanan. Amen po ba? So when you use the command of faith, that in the name of Jesus, my blessing is now at hand. Jesus will be at work. Amen. And another thing that the Holy Spirit is doing is fellowship with the Father and with the Son. Nagkakaroon tayo ng koinonia o buhay na pakikipag-ibigan sa Ama at sa Anak. Paigtingin mo po yun sa iyong buhay. Huwag kang lakad ng lakad na parang asong ulol na kung saan-saan pumupunta. Huwag, siguraduhin mo muna. Kaya nung unang mga panahon ng aking pag-aaral as itinerant evangelist, ang unang pinag-aralan ko ay exorcism at ang paggapos ng mga demonyo. Yan, napakaraming bahay na nabenta ng mura dahil naigapos namin yung mga demonyo at nawala yung demonyo. At yung discerning spirit ay kikilos po kapag ikaw ay marunong sa spiritual warfare. Sa isang bahay sa Parañaque, sa BF, ang sabi nung may-ari, hindi po namin mabenta ito. Binibenta na nga namin ng palugi, mabenta lamang. Pwede po bang pumunta kayo at inyong i-exorcise yung bahay? At pagpasok ko pa lang sa bahay, tumayo na. Kayo ba naniniwala na pag may demonyo ay tumatayo ang iyong balahibo? Hindi po laging ganun, pero sa akin po ay laging ito, may himalang gagawin sa buhay ni John Lake kapag tumayo yung balahibo niya sa kanyang bisig. Alam niyang may gagawing himala ang Diyos. Yun po ay personal, hindi po theological yun. Kaya nung ako ay pumasok, alam ko nang may multo. At hindi ako nagtanong, at ako'y pumasok, inisa-isa ko yung kwarto, inisa-isa ko yung mga muebles, mga furnitures. At pagpasok ko doon sa isang salamin na napakaganda, at doon ay pinakita sa akin ng banal na espiritu sa isipan ko lang. Meron po ba ditong nagpakamatay? At umiyak yung may-ari ng bahay. Yun daw kanyang anak na binata ay nagpakamatay. So paano ko nalaman yun? By the power of the Holy Spirit. Kaya kailangan magsanay ka na puspos ng Espiritu every day. Amen po ba? At kinasout ko yung demonic spirit dahil hindi yun yung espiritu ng kanyang anak. Remember this, ang isang namatay ay patay na. Hindi na po yan magbabalik at dadalawin ang mga kamag-anak. Ang dumadalaw na po, ang tawag doon ay familiar spirit. Ang familiar spirit po, yun yung mga demonyo na nasa paligid natin habang tayo buhay. Kaya alam niya ang lahat ng ating style, alam niya ang lahat ng ating intonation. Kaya yung iba ay nalilin lang nitong familiar spirit. Sa warfare po, kailangang maintindihan mo, familiar spirit is not the spirit of the dead. Ang taong namatay, patay na. Kaya sabi ni David, hindi kita mapapapurihan pag ako'y nasa hukay na. Anong ibig sabihin? Wala ng activity ang isang taong namatay, kaya hindi pwedeng dumalaw yon sa mga kamag-anak. Hello? Ang sabi ni Saul, linapitan niya ang isang witch, at ang sabi niya,
Balat kayo siya at ang sabi niya, dahil siya rin mismo ang bigay ng decree na papatayin ang lahat ng mangkukulam. At kaya nagtatago ang mga mangkukulam, pero natuklasan din ni Saul yung isang mangkukulam at siya nagbalat kayo. At ang sabi niya, pwede ba pabalikin mo ang espiritu ni Samuel? At ako'y magtatanong. At doon sa pagkakataong yun, ay nagpakita ang espiritu ni Samuel na ang dala ay hatol. At ang sabi, ikaw ay hinatulan na ng Diyos. Tapos nawala ang espiritu ni Samuel. Yun po ay isang pambihirang pagkakataon lang. Kaya, nais kong iyong maintindihan. Mag-alab ka sa buhay mong relasyon sa banal na espiritu. So ano ang iyong gagawin? So that you will be always filled with the power of the Holy Spirit. Ano ang iyong gagawin? Nung funeral nitong naging babaeng, anong pangalan ng babaeng pinaglingkuran ni Benny Hinn? Nakalimutan kong bigla. Kathryn Kuhlman. Ayan. So, pansinin mo, pati pangalan ay inaagaw. Si Kathryn Kuhlman nung mamatay, si Benny Hinn ay batang-bata. Wala pa siyang between 20 and 25 years old. At ang habilin ni Kathryn Kuhlman, siya ang mag-officiate sa kanyang funeral. Nanginig si Benny Hinn dahil siya ay assistant lang patulong-tulong lang. Pero ba't siya? At ang sabi nung close-in assistant ni Kathryn Kuhlman, Benny, you will pray. When I sing, you will get my signal because I will sing this part of the song. Ay 3 ulit na niyang binabalik-balikan yung bahagi. Ayaw lumabas ni Benny Hinn. At ang sabi niya, Lord, hindi ko po kayang mangaral. Hello, tingnan mo ang iyong katabi. At ang sabi ng Diyos, pumunta ka lang doon sa stage. Ang daming tao. At siya pumunta sa stage. At ang sabi ng Diyos, umawit ka. Kita mo naman pag umawit si Benny Hinn, napakalakas ng wala pag minsan hindi mo masusundan sa lakas ng kanyang boses. At yung magandang pag-aawitan, biglang huminto nung siya umawit. At lalo siyang nanginig sa sobrang takot. At ang sabi niya, Panginoon, wala na po akong masasabi. Ako po ay takot na takot. At ang sabi niya, Benny, yan ang hinihintay ko sa iyo. Matakot ka at mawalan ka ng tiwala sa iyong sarili. From this time na wala ka ng tiwala sa iyong sarili, ako na ang gagamit sa iyong bibig. At since that day, ang Benny Hinn po ay pumailan lang. Why? Natutunan niya. At ang sabi, pagkatapos ng libing, ang sabi ni Maggie, na close-in aid ni Kathryn Kuhlman, alam mo, Benny, it's not your prayer life. Benny, it's not your fasting. No, it's not it. It is your full surrender to God that God values most. Yung iyong buong buhay na nakasuko sa Panginoon, yun yung pinahahalagahan ng Diyos. It's not praying and fasting before you speak. It's your daily life. It's your daily fellowship with God. So kung araw-araw kang nananalangin sa Diyos, pagdating ng isang pagsubok, hindi ka na mag-aayuno, you will use the command of faith at mapagtatagumpayan mo. Why? Because you are prayerful. You pray daily. You rejoice daily. You give thanks daily. Kaya sa lahat ng iyong makakatagpo, huwag kang mahihintakutan sapagkat hindi yun para sa iyo, yun ay para sa iyong pagtatagumpay. And that is prevailing in spiritual warfare. When you reach the height of binding the forces of darkness. At ang sabi ni Maggie, the only thing that God needs from you, Benny, surrender your entire life to Him first. And continue on genuine relationship with God.
Sa mag-asawa, ang mag-asawa po ay alam na ng asawa kung ano ang paborito ng kanyang asawang lalaki. Mga babae, alam mo ba ang paborito ng asawa mo? At sa mag-asawa po, hindi nahihingi yung lalaki ng pagkain at hindi naaabot sa gutom dahil ang asawang babae alam niya na kailangan ng kanyang asawa ang pagkain. Ganon din ang relasyon sa Diyos. Hindi ka naaabot sa imposible sapagkat alam ng Diyos kung paano ka dadalhin sa posible. Because of your fervent and fiery fellowship and relationship with Him. Yung maapoy mong pakikipagniig sa Kanya, yun ang magdadala sa iyo upang ang Diyos ay mapagpala tayo. So, ating unawaing mabuti na magtiwala tayong lubusan at tuloy-tuloy sa Diyos. Tuloy-tuloy. Sapagkat yun ang titiyak ng kapangyarihan ng Diyos ay kikilos sa ating buhay. Pero pag napagtiwalaan ka ng Diyos, ng lahat ng kalwalhatian na ibabalik mo sa Kanya, lahat ng tagumpay mo ang iyong luluwalhati at pararangalan at papupurihan na yan Diyos, pagtitiwalaan ka ng Diyos ng malalaking himala. Ulitin ko muli, you must experience day after day the miracle work of God. Because for those who believe, signs and wonders follow them. Because you believe, then you will experience miracles one after the other. So paano yun? As the Father loves the Son, He loves you as well. Sa John 3:35, sobrang pag-ibig ng Panginoon sa Kanyang anak. Ano po ang sabi doon? At ang sabi po doon, the Father loveth the Son and hath given all things into His hand. So pansinin po natin, when we love Jesus, yung lahat ng ibinigay ng Ama na nasa Kanyang kamay, i-distribute sa iyo at sa akin. Amen. And then, sa 5:20, this is wonderful revelation because the Holy Spirit is my teacher. For the Father loveth the Son and showeth Him all things that Himself doeth, and He will show Him greater works than this, that you may marvel. So, paano hahanga sa iyo ang iyong mga kamag-anak? Sa pamamagitan ng pagkilos ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan mo. So, yung pag-ibig natin kay Hesukristo, paigtingin natin, araw-araw, paigtingin natin, Jesus, I love you so much, Jesus, I cannot live without you any single second of my day. Hello? Gawin mo po yung totoo. And then sa John 10:17, ano po ang sabi? Therefore does my Father love me because I lay down my life that I might take it again. So pansinin po natin, hindi po pwedeng hindi ka mapagpala ng malaking pagpapala at biyaya dahil iniibig ng Diyos si Jesus at pinaniniwalaan mo at iniibig si Jesus, kaya hindi pwedeng ikay maghikahos. Amen. Mababayaran mo ang lahat ng bill mo. Sabihin mo sa iyong katabi, bili ka ng bili, babayaran niya ng Diyos. Dahil iniibig mo ang Panginoon. Amen? So, napakahalaga, the Father loves you, that is the first truth. Jesus loves you, and the Holy Spirit bring the love of the Father and the Son into our hearts. Second truths. What we must do, surrender your entire life to the Lordship of Jesus Christ. And then, number 3, the Father loves the Son. So if you love the Son, the Father's love will be given to us. And then fourthly, do you want to be His disciple? Gusto mo bang maging alagad ng Panginoong Hesukristo? Ayaw nyo yata. Pero ang mga alagad ng Panginoong Hesukristo ang pagsisiwalata ng banal na Espiritu ng lahat ng katotohanan. Paano ang pagiging alagad? Sa John 8:31. John 8:31. Ano po ang sabi? Then said Jesus to those Jews which believe on Him, if you continue in my word, then are you my disciples indeed. Sino ang mga alagad ng Panginoon yung nagbabasa ng Biblia? Tingnan mo ang iyong katabi. Alagad ka ba ng Panginoon? Ikaw ba nagpapatuloy na nagbabasa ng Biblia? If you continue in my word, then are you my disciples indeed. Verse 32. And you shall know the truths,
and the truth shall make you free. Mawawala ka sa tradisyon, mawawala ka sa superstitious belief, mawawala ka sa katatakutan, at dadaloy sa iyo ang buhay na masagana at malusog na pangangatawan. Sa 13:35 ng John, so be a disciple of Jesus. By this shall all men know that you are my disciples, if you have love one to another. Sino ang mga alagad ng Panginoong Hesukristo? Yung may pag-ibig sa isa't isa. Yun bang iyong katabi diyan sa upuan ay iniibig mo? Ano ang iniibig? Idinadalangin ba natin ang isa't isa? Ang pag-ibig po, idinadalangin natin ang isa't isa. Amen. Hallelujah. So, ngayon ang huling katanungan, because we are disciples of Jesus Christ, because we continue in His Word, and we love one another. Ngayon ang tanong, do you love Jesus? Iniibig mo ba ang Panginoong Jesus? Tunay ba ang pag-ibig mo kay Jesus? Sa John 14:15, ito ang magsisiwalat kung tunay ang pag-ibig natin. If you love me, keep my commandments. So kung ako'y iniibig ninyo, sundin ninyo ang aking mga utos. The whole duty of man is to fear God and to keep His commandments. Ecclesiastes 12:13. Amen? So, ang umiibig kay Jesus, sinusunod ang kanyang mga utos. Sa tanong ang kanyang utos, mag-ibigan kayo, katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Let us hear the conclusion of the whole matter, the whole book of Ecclesiastes. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ang tanging katungkulan at pananagutan ng bawat tao, number 1, to fear God, number 2, to keep His commandments. And then, lastly, sa 14:21 ng John, para mabuo natin na tayo nga ay nasa pag-ibig ng Diyos. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him and will manifest myself to him. Oh, I love the last part of this verse. I will manifest myself to him. Nang ibig sabihin, ipakikita ko ang aking mismong sarili sa kanyang umiibig sa akin. At sino ang umiibig kay Jesus? Siyang sumusunod sa kanyang mga utos at kanilang pinananatili ang mga utos. Sila ang umiibig sa akin at ang umiibig sa akin ay iniibig ng aking tatay. At siya ibigin ko at ipakikita ko ang aking sarili. Ano po ang ipakikita ang aking sarili? Gagawa siya ng himala sa iyong buhay. Amen. Ang iyong kaaway ay magiging kaaway ni Jesus. Ang iyong kalaban ay magiging kalaban ng Panginoong Jesus. Ang sumisira sa iyo, sila ay masisira. Pero ikaw, magtatagumpay, ikay uunlad at ikay iluluklok sa tuktok ng iyong mga bundok. Amen. Because you have a mountain-moving faith. You always remove the obstruction by commanding the Word of God so that you will have a clear vision. After the crisis, you will obtain breakthroughs. And then lastly, sa John verse 14:23, ano ang sabi? Dalawang talata. Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my word. So napakaliwanag na, His words contain His commandments. And His word contains the statutes, the testimony. And my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Ano po ang ibig sabihin, make our abode with him? At ang umiibig sa akin, sumagot si Jesus at kaniyang sinabi sa kanya, kung ang isang tao iniibig ako, sino ang umiibig kay Jesus? Yung sumusunod sa kanyang mga salita. At ang aking Ama ay iibigin siya dahil sinusunod nila ang aking mga salita. At kaming mag-ama ay darating sa taong yun at doon kami titira. Hello? Kaya ang Ama at ang Anak nakatira sa akin. Because my body and your body, ang Ama ang Anak ay nakatira sa iyo. Why? Because your body is the temple of the Holy Ghost. So let us pray. O Diyos sa aming Ama,
dakila at napakabuti. Katotohanan lamang na aming nalaman ang magdadala sa amin sa malayang buhay. At ikay malayang makagagawa sa amin. Kaya sa sandaling ito, gumawa ka sa iyong mga anak. Isang pambihirang pagkilos na hindi nila makakalimutan. Isang pambihirang paggawa na kaming lahat ay luluhod sa dalawa naming tuhod at luluha ng buong kagalakan. Magkaroon kami ng araw-araw na karanasan na paulit-ulit sa maghapon na kami nangkikilala sa iyo. Aking Ama, ako'y dumadalangit nakikiusap. Gawin mo kaming lahat na nasa pangkikilala sa iyong kadakilaan at sa maluwalhating iyong mga ginagawa. Sa iyong parangal, sa iyong papuri at lahat ay iyong samahan at pagpalain ng katotohanan ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Biyaya, himala at pagpapala tuwing araw ng Biyernes ang ating Night of Revival sa ganap na alas 7 ng gabi dito po sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Sama-sama nating saluhin at damahin ang presensya ng Diyos at siya'y nagpapagaling gumagawa ng himala sa kapanahonang ito. Tara na, halina at patuloy nating ipahayag, si Jesus ay Diyos, si Jesus ay tapat at napakabuti. Sa akin, matanggalin ang pinagigil at lindol. Aminahin do, makadalhin ng Panginoong Jesucristo sa inyo. If you have Jesus, you have everything. Amen. If you have Jesus, you are rich and you are strong. Ang Greg Durante Ministries ay nagpapasalamat sa ating mga kapatid, kaibigan at mga partners ng ministeryong ito na sumuporta, nagbigay ng donasyon at pinansyal na kaloob para matulungan ang mga nasalanta ng Taal Volcano. Kaya taos-puso po kami nagpapasalamat at tuloy-tuloy po natin gawin ang pagdamay sa ating pong mga kapatid, lalong-lalo na po ang mga kapuspalad, at ang Jesus on the Wheels ay gagawin po natin on a monthly basis. Kaya don't stop giving, don't stop sowing, and in due time, you will receive the best harvest of produce. Walang ibang pangalan na ating tatawagan kundi ang pangalan ng ating tagapagligtas. Dahil isa lang pangalan ang binigay sa silong ng langit ay kaliligtas ng bawat isa. Ang pangalan niya ay sino po?